Mula sa kanilang nakakabighaning karisma at mga ngiting minsang nagpapatibok sa puso ng maraming Pilipino, tunay na nag-iwan ng marka sa mundo ng showbiz ang mga Pinoy heartthrobs at matinee idols noon. Kilalanin ng mga sikat na matinee idols noon na pumanaw na. The Philippine Showbiz List presents mga dating matinee idols na pumanaw na. Si Rico Yan ay isa sa pinakasikat at hinahangaang matinee idol noong huling bahagi ng 1990s. Siya ay pumanaw noong March 29, 2002 sa edad na 27 dahil sa acute hemorrhagic pancreatitis habang nagbabakasyon sa Palawan. Si Miguel Rodriguez ay kilalang gwapong aktor, modelo at matinee idol noong dekada 80 at dekada 90 na madalas kapareha ng mga sikat na aktres. Siya ay pumanaw noong February 14, 1997 sa edad na 34 dahil sa pancreatitis. Si Dondon Acar ay pumanaw noong November 1, 2025 sa edad na 66 dahil sa cardiac arrest. Ang isa sa kanyang pinakasikat na show noong dekada 70 ay ang musical variety program na 4 na sikat na ipinalabas sa IBC. Si Kokoy Laurel ay pumanaw noong June 14, 2025 sa edad na 72. Ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay cardiac arrest na dulot ng multiple organ failure. Ito ay nag-ugat sa mga komplikasyon mula sa tinamo niyang pinsala sa spine habang nagtatanghal sa teatro noong 2005. Si Georgette Paredes ay pumanaw noong September 24, 2019 sa Los Angeles, California sa edad na 68. Ayon sa ulat, ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay massive brain aneurysm. Si Walter Navarro ay pumanaw noong September 8, 1999 sa edad na 46 dahil sa sakit sa puso. Si Luis Gonzalez ay pumanaw noong March 15, 2012 sa edad na 81. Ayon sa ulat, ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay ang komplikasyon mula sa pneumonia. Siya ay isa sa pinakasikat na matinee idol ng Sampaguita Pictures noong dekada 50 at dekada 60. Si Elfie Anido ay sikat na matinee idol noong unang bahagi ng dekada 80. Siya ay pumanaw noong December 30, 1981 sa edad na 22 sa gitna ng kasagsagan ng kanyang kasikatan. Si Joel Alano ay pumanaw noong October 27, 1987 sa napakabatang edad na 21 dahil sa heart attack. Kilalang-kilala siya sa blockbuster film na Blusang Itim noong 1986 kung saan nakatambal niya si Snooki Serna. Si Armando Guyana ay pumanaw noong March 9, 2011 sa edad na 88 dahil sa pulmonary embolism. Siya ay isa sa pinakasikat na matinee idol at itinuturing na Golden Boy of the Philippine Movies sa ilalim ng LVN Pictures noong dekada 50. Nakilala ng husto si Armando nang gawin niya ang Kapitan Kidlat noong 1953. Si Lou Salvador Jr. ay pumanaw noong April 19, 2008 sa Las Vegas, Nevada sa edad na 66 dahil sa lung cancer. Siya ay isa sa mga pinakasikat na teen idol at contract star ng LVN Pictures noong dekada 50 at 60 at tinaguriang The James Dean of the Philippines. Si Jay Ilagan ay pumanaw noong February 4, 1992 sa edad na 37. Ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay ay isang malagim na motorcycle accident sa Quezon City. Ang isa sa kanyang pinakasikat na show sa telebisyon ay ang tanyag na gag and comedy show na Going Bananas noong dekada 80. Si Jose Marie Gonzalez ay pumanaw noong April 16, 2019 sa edad na 80 dahil sa pneumonia at cardiac arrest habang siya ay nasa ICU. Siya ay naging isa sa pinakasikat na poster boy at nangungunang matinee idol ng Sampaguita Pictures noong dekada 50 at 60. Si Robert Campos ay pumanaw noong July 8, 2015 sa edad na 75 dahil sa heart attack na dulot ng mga komplikasyon mula sa colon cancer. Siya ay na-diagnose na may cancer noong 2014. Pumasok siya sa showbiz sa pelikulang Rose Tattoo ng Buhay Ko noong 1958. Si John Hernandez ay pumanaw noong November 7, 1993 sa edad na 24 dahil sa vehicular accident. Si John ay anak ng veteran actress na si Alicia Alonzo at ng aktor na si Ross Rival na mula sa kilalang Salvador clan at ama ng aktres na si Maha Salvador. Nag-umpisa ang kanyang acting career bilang child star at naging miyembro siya ng youth-oriented program na That's Entertainment. Si Romeo Bobby Vasquez ay pumanaw noong May 2, 2017 sa Los Angeles, California sa edad na 78 dahil sa stroke habang siya ay nagpapagamot sa ospital.
Naging asawa niya ang tanyag na movie queen na si Amalia Fuentes. Sila ang isa sa pinakamalalaking love teams ng kanilang henerasyon at bumida sa mga pelikula gaya ng Pretty Boy noong 1957 at Sapagkat Ikaw Ay Akin noong 1965. Si Miko Soto ay pumanaw noong December 29, 2003 sa edad na 21 dahil sa aksidenteng pagkakahulog mula sa 9th floor ng isang condominium building sa Mandaluyong City. Ang youth-oriented drama series na Click ang naging pinakasikat na show niya sa telebisyon. Si Marky Shello ay pumanaw noong December 7, 2008 sa napakabatang edad na 20. Ang opisyal na sanhi ng kanyang pagkamatay ay nananatiling hindi ganap na malinaw sa publiko dahil sa kahilingan ng privacy ng pamilya. Siya ay natagpuang walang malay ng kanyang ina sa kanyang silid sa Antipolo City at idineklarang dead on arrival sa ospital. Siya ay tinanghal na ultimate sole survivor ng GMA7's Starstruck Batch 3. Si Miko Palangka ay pumanaw noong December 9, 2019 sa edad na 41 dahil sa pagpapatiwakal. Si Tyrone Perez ay pumanaw noong December 29, 2011 sa edad na 26 dahil rin sa pagpapatiwakal matapos labanan ang matinding depression. Si Rudy Fernandez ay pumanaw noong June 7, 2008 sa edad na 56. Sumikat siya bilang action star sa mga pelikula tulad ng Bitayin Si, Baby Ama at Markang Bungo. Si Romana Vasquez ay pumanaw noong January 23, 2022 sa edad na 51 sa kanyang tahanan sa Cavite. Si Ramjan Revilla ay pumanaw noong October 29, 2011 sa napakabatang edad na 23. Si Patrick Guzman ay kilalang heartthrob noong dekada 90 na madalas lumabas sa mga pelikulang rom-com at naging sikat na commercial model. Siya ay pumanaw noong June 15, 2023 sa Canada dahil sa sakit sa puso. Si Lito Legazpi ay pumanaw noong September 8, 2019 sa edad na 77 dahil sa cardiac arrest. Bago ito, siya ay nakaranas ng matinding ubo na nauwi sa komplikasyon ng pneumonia. Sumikat siya bilang isa sa mga makikisig na matinee idol ng Sampaguita Pictures. Si Pepito Rodriguez ay pumanaw noong February 26, 2026 sa edad na 83 dahil sa pneumonia. Siya ay isa sa pinakasikat na matinee idol at tinaguriang Prince of Philippine Movies noong dekada 60 sa ilalim ng Sampaguita Pictures. Si Patrick De La Rosa ay isa sa mga dating matinee idol at Regal Baby noong dekada 80 at 90. Siya ay pumanaw noong October 26, 2025 sa edad na 64 dahil sa lung cancer. Si AJ Perez ay pumanaw noong April 17, 2011 sa napakabatang edad na 18 dahil sa vehicular accident. Sumikat siya sa seryeng Sabel noong 2010 kung saan nakatambal niya si Jessie Mendiola. Si Red Sternberg ay pumanaw noong May 27, 2025 sa edad na 50 dahil sa heart attack. Ang kanyang pinakasikat na show sa telebisyon ay ang tanyag na youth-oriented drama series ng GMA Network noong dekada 90 na TGIS. Si Fernando Poe Jr. ay pumanaw noong December 14, 2004 sa edad na 65 dahil sa stroke o cerebral thrombosis na humantong sa multiple organ failure. Bagamat higit siyang kilala bilang hari ng pelikulang Pilipino sa larangan ng aksyon, nagsimula rin siya bilang teenager idol noong dekada 50. Pumanaw si Ed Finlan sa edad na 78 ayon sa kumpirmasyon ng kanyang anak noong May 13, 2026. Hindi sinapubliko ng pamilya ang sanhi ng kanyang pagpanaw at siya ay inihatid sa kanyang huling hantungan noong May 17. Kilala si Ed bilang isa sa mga mestizo heartthrobs, singer at matinee idols noong dekada 70 bago naging batikang direktor sa telebisyon. Siya rin ang unang leading man ni Hilda Coronel sa pelikulang Heidi noong 1970. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!